sapagkat sa paghuhusga mo sa iba ay magiging pamantayan din sa iyo. Bakit mo napapansin ang puso sa mata ng iyong kapwa, ngunit hindi mo napapansin ang puso sa iyong sariling mata? Paano mo masasabihan ang iyong kapwa, hayaan kong alisin ko ang kahoy sa iyong mata habang may kahoy ka rin sa iyong sariling mata? Hypokrito, alisin mo muna ang kahoy sa iyong sariling mata at pagkatapos ay makikita mo ng malinaw na alisin ang kahoy sa mata ng iyong kapwa. So mga kapatid, ang pangunahing mga aral ay hinimok ni Jesus na hindi tayo dapat maghusga sa taong may kamalian, sapagkat ang Diyos lamang ang maghuhusga sa atin ayon sa ating ginagawa. At dapat natin tingnan ang ating sarili at pagbutihin ang ating buhay. At dapat din natin alisin ang ating mga sariling kamalian bago ang iba. Isa sa halimbawa nito ay ang isang kaibigan na nagkakamali. So, hindi natin dapat husgahan, sa halip, ating siyang tulungan at ipapakita ang pagmamalasakit. Tulad ng turo ni Jesus sa talatang ito, na nagpapakita ng kahalagahan sa pagmamahal, pagpapakumbaba at pag-iwas sa paghusga sa kapwa. Amen mga kapatid. Kung ating itong i-apply sa ating sarili, kinakailangan lamang nating magpakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa iba o sa ating kapwa. Ang pagiging hipokrita ay nakakasira sa relasyon. Mag-ingat tayo sa mga salita sa ating gawa upang hindi tayo makakasakit sa ating kapwa. Magpakita ng kabutihan sa lahat at syempre, maging masunurin sa utos ng Diyos. Amen mga kapatid. Ito ay ating mababasa din sa kaugnay na bersikulo na sa Lucas 6:37-38 na huwag tayo maghusga sa ating kapwa, kundi sundin ang turo ni Jesus, ang iwasan ang paghusga sa iba, at hingiin natin ang panalangin at landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang salita ni Jesucristo sa Mateo 7, versikulo 1-5, ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. At sa Mateo versikulo 6 naman ay pagbabahagi ng katotohanan ng Espiritu. Ayon dito, huwag mong ibibigay ang mga banal sa mga aso o sila'y magpapahiya sa iyo. Itong verse sa Mateo 6 ay naglalaman sa turo ni Jesus tungkol sa pagbibigay ng mga bagay na banal sa mga hindi karapat-dapat. Ayon dito, huwag ninyong ibibigay ang bagay na banal sa aso o ang inyong perla sa baboy, baka sila yumakap sa inyo at ibali sa inyo. So sa konteksto na ito mga kapatid, sinasabi ni Jesus na huwag ibibigay ang mga mahalagang bagay sa taong hindi nagpapahalaga o sa mga taong may masamang intensyon. Ibig sabihin po mga kapatid, ay hindi dapat ibibigay ang mga sagradong kasulatan o mga bagay sa taong hindi naniniwala sa Kanya. So ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na mag-ingat sa pagbibigay ng mga bagay na banal o mahalaga sa mga taong hindi pa handa. Samantalang sa Mateo 7, verse 7-8 naman ay sinasabi dito, humingi, humanap at kumatok. Ang kaugnay na bersikulo dito ay ang Lucas 11, verse 9-13. Ayon dito, humiling kayo at ibibigay sa inyo. Hanapin ninyo at makikita ninyo. Kumatok kayo at kayo'y pagbuksan. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay tumatanggap. Ang lahat ng naghahanap ay nakakakita. At ang lahat ng kumakatok ay bubuksan. Ano ang ibig sabihin ng humihingi sa talatang ito? Ang humihingi sa Mateo 7 verse 7 ay tumutukoy sa pagdarasal at paghingi ng sincero na tulong sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos
sa mga panahon ng ating pangangailangan. Dagdag pa dito ay ang versikulo 9-11, sinabi dito, pagmamahal ng Diyos. Sino sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung ang kanyang hihingilin ay ang tinapay? O magbibigay ng ahas kung hilingin niya ay isda? Kung kayong masasama ay nakakaalam magbigay ng mga magagandang bagay sa inyong mga anak, gaano kaya ang magagaling na bagay na ibibigay ng inyong Ama sa langit? Ang talatang ito ay nagtuturo si Jesus sa kanyang alagad ang patungkol sa kahalagahan ng paghingi ng panalangin at may tiwala sa Diyos kung anuman ang ating hihingilin sa Kanya. Dapat tayo ay may tiwala sa Kanya at may pagtitiyaga. So mga kapatid, lahat tayo ay may gusto sa buhay. Subalit, hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay sa Panginoon. Dahil alam niya kung nakakabuti sa atin o nakakasama. Nagpapakita din si Jesus ng halimbawa ng isang magulang na nagbibigay ng magandang bagay sa kanyang anak. Isa sa halimbawa, kung magdasal tayo sa Panginoon sa atin na, Panginoon, gusto natin to, o Panginoon, gusto kong makapunta sa ibang bansa, for example. Pero ang Panginoon ay nakakaalam sa atin kung ibigay ba niya o hindi. So, magdasal tayo ng taimtim. Ika nga, may 3 uri daw ng dasal. May oo, yung sasagutin agad ni Jesus, or may wait, yung ipapahintay pa tayo ni Jesus, at may hindi. So, ibig sabihin, kung magdasal daw tayo na ibibigay ni Lord ang ating hinihingi, ng on time, ibig sabihin para sa atin yan. At may panahon din na ipapahintay pa tayo sa Panginoon. Yun bang may ibang may hihingiin tayo na idadaan pa sa ibang tao, yung parang blessing sa ibang tao na ibigay sa atin. Ibibigay ni Lord pero ipapahintay pa tayo. At mayroon din namang kung magdasal tayo na talagang hindi ibigay sa Panginoon sa atin kahit gusto natin. Dahil ang Panginoon ay alam niya kung ano ang para sa atin. So ika nga, God has a better plan for our lives. Do you want to go to Dada? Dada? Excuse me, mga kapatid. Sorry mga kapatid. It's okay, Marge. Thank you, Dada. Dumating na yung papa niya. So siguro maka-ano na ako, mag-video na. Sana nga ako. So, yun mga kapatid, yun ang yung humihingi at ano ba yun? Yung humingi tayo na kahit gusto natin pero ayaw ng ating Panginoon because ang Panginoon ay may magandang ibibigay siya sa atin na karapat-dapat. So, pupunta naman tayo sa Mateo verse 12. Sinabi dito ang pagmamalasakit sa iba o gintong aral. So, kaya't lahat ng gusto ninyong gawin sa inyo ng mga tao, ay gawin nyo rin sa kanila. Itong verse na ito ay nagtuturo si Jesus tungkol sa prinsipyo at pagtrato sa ating kapwa. Isa na nito ang ating pagrespeto at pagmamalasakit o pagmamahal sa kapwa at paggawa ng kabutihan. Dumako tayo sa Mateo 7 verse 13 to 14. Sinabi dito, ang makipot na pintuan o landas ng katwiran. At mababasa din natin ito sa Lucas 13 verse 24. So, ano ang iyong pagtingin sa makitid na daan? Basahin po natin ito, 13 to 14. Pumasok kayo sa makitid na pintuan sapagkat ang malawak na daan ay humahantong sa kapahamakan. At maraming tao ang naglalakbay doon, ngunit ang makitid na daan ay
humahantong sa buhay at kakaunti lang ang naglalakbay doon. Sa verse 13 to 14 ay naglalaman ang turo ni Jesus tungkol sa 200 patungo sa kaharian. And it's up to us daw to choose kung saan tayo. So sa makipot na daan, ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalaga ng pagpili sa tamang daan patungo sa kaharian sa Diyos. Dapat natin piliin ang daan ng katotohanan, pagmamahal at pagpapakumbaba. So sa aking opinyon, ang 200 na tinutukoy dito ay sumasagisag ng 2 uri ng pamumuhay. Una, ang malawak na daan, kumakatawan sa mga bagay na makamundo. Kasakiman, pagmamalaki at pag-aaksaya ng sarili. Ang pangalawa naman ay ang makitid na daan, kumakatawan sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos tulad ng pagmamahal, pagpapakumbaba, katapatan at kabanalan. So dahil dito, mahalaga na always tayo magdasal at magbasa ng Biblia. Hindi lang natin basahin kundi ating yung mag-i-apply kung ano ang ating nabasa. At pagsunod sa utos ng Diyos. Sa ganitong paraan, magkaroon tayo ng matatag na pundasyon sa pananampalataya. Amen mga kapatid. Ang talatang ito ay nagpaalala sa atin na piliin ang makitid na daan sapagkat ito ang humahantong sa buhay na walang hanggan. Dapat natin pag-isipan ang ating mga gawa at pamumuhay upang matiyak na sa tamang daan tayo. So, sa Matthew 15 to 20 naman, at mabasa din natin ito sa kaugnay na verse sa Lucas 6, 43 to 44, sa gawa makikilala. Ayon dito, maging mapag-alala sa mga huwad na propeta, nagdadala sa inyo sa pastol sa mga lubo. Sa kanilang mga bunga, ilalanin ninyo sila. Mangyaring mayroon ba sa mga puno ng mga damo ang nagbibigay ng mga ubas? Kaya't ang bawat mabuting puno ay nagbibigay ng mga magagandang bunga, ngunit ang masamang puno ay nagbibigay ng mga masamang bunga. Hindi makakapagbigay ang isang mabuting puno ng masamang bunga o ang isang masamang puno ng magagandang bunga. Ang bawat puno na hindi nagbibigay ng magagandang bunga ay putulin at itapon sa apoy. Sa ganitong paraan, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ang talatang ito, si Jesus ay nagbabala sa mga false prophet. Yung mga, ano ba yung ibig sabihin ng false prophet? False. Hindi tama mga propeta. Ano ba yun? Wrong prophets or wrongdoing? So, ang mga talatang ito ay bahagi ng sermon ni Jesus sa bundok kung saan itinuturo ni Jesus ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. For examples, ang mga apostles na nagpapakita ng mabuting bunga sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at ang mga taong nagtangka sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. So dapat tayo mga kapatid mag-ingat at kilalanin natin ang mga maling propeta o mga tunay na kung ano ang mga tunay na propeta o mga tao. At tayo ay magpapakita ng mabuting bunga sa pamamagitan ng mabuting gawa. At sa Matthew 7 verse 21 to 23 naman, sinasabi dito, hindi ko kayo kilala. Ang kaugnay dito na verse ay ang Lucas 13 verse 25 to 27. Basahin po natin. Matthew 21, hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagpapakita ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan nag-aaral kami? Ngunit sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumawa ng kasamaan. Jesus teaches us sa tunay na pagsunod sa Kanya. Ang teksto na ito ay isang mahalagang talata sa Biblia na nagbibigay sa paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng
pagpapakita ng kabanalan o mabuting gawa ng kalooban sa Diyos. Nagpaalala rin na hindi sapat ang pagtawag sa pangalan na Panginoon, Panginoon, kundi ang nagpapaganap sa kalooban ng Diyos. So, di ba, maraming tao o marami tayong mga na-observe na maraming tumatawag na Panginoon o kilala ko si Jesus pero deep inside yung parang hindi sa kalooban nila. At so pag hindi sila nakakilala sa kahalagahan ng pagpakita nila na sinabi lang nila na parang hypocrita yung parang ano ba yung ibang terms noon, parang mapagkunwari. So ibig sabihin, hindi lamang ang pagdasal o pagsimba araw-araw ang mahalaga, kundi ang pagpapakita ng sincero o mabuting gawa o kalooban sa araw-araw na pamumuhay. Amen, mga kapatid. So sa Mateo verse 24 to 27 naman, sinabi dito, sa bato o sa buhangin. At ang kaugnay na verse dito ay sa Lucas 6 verse 47 to 49. Ano ang batong pundasyon sa buhay? Basahin po natin ang verse 24. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita, kung ako ay maitulad sa isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsagawa, ay mahitulad sa isang taong hangal na nagpatayo sa kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na yun ay bumagsak ng lubusan. Ano ang batong pundasyon sa buhay? Sa teksto na ito ay nagpapakita ng dalawang uri ng pagtayo sa buhay. Una, ang bato na siyang nagpapakita ng matatag na pundasyon ng pananampalataya. Sumusunod sa utos ng Diyos, may matibay na pagtitiwala sa Diyos at hindi nagpapakinag sa pagsubok. Samantalang ang buhangin naman ay nagpapakita ng mahinang pundasyon ng pananampalataya. Ang pagtayo sa bato ay nagpapakita ng katapatan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtayo sa bato, tayo ay magkakaroon ng matatag na pananampalataya at maging handa sa mga pagsubok sa buhay. Sa verse 28 to 29, ang sabi dito, nang matapos na magsalita ang tao, ay nagulat sila sa kanyang karunungan sapagkat nagtuturo siya sa kanila na may kapahalaan at hindi gaya ng mga iskriba. Ang talatang ito ay nagpapakita ng reaksyon sa mga tao sa pagtuturo ni Jesus. Sila ay nagulat sa kanyang karunungan at kapamahalaan sa pagtuturo, na hindi tulad ng mga iskriba na nagtuturo sa mga batas at tradisyon. Isang halimbawa nito ay ang isang pinuno na nagtuturo sa kanyang miyembro sa pamamagitan ng kanyang karunungan at pagiging matuwid. Ang karunungan ay mahalaga sa pagtuturo sa mga salita ng Diyos ay dapat sundin at gawin. At ang taong may karunungan ay nagtatayo ng kanyang buhay sa mga salita ng Diyos ay dapat ang sundin yung mga sincero, hindi yung mapapagkunwari. Amen, mga kapatid. So, ang mga talata sa Mateo, mga kapatid, Mateo 7 ay nagtuturo sa atin tungkol sa mahalagang aral ng Diyos. Una, huwag maghusga sa iba, magpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, sumunod tayo sa utos ng Diyos at magtiwala sa Kanya. Kilalanin ang tunay na pinuno at magpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Magtayo o itayo natin ang buhay sa mga aral ni Jesus. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi sa mabuting gawa. Ibig sabihin po na itong talata ng Mateo 7 ay nagbibigay sa atin ng gabay sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa.
At nararapat lang natin itong sundin ang mga aral na ito upang magkaroon ng buhay na may saysay at kapayapaan. Pangalawa po, ano ang pinakamahalagang aral sa Matthew? So, para sa akin, ang pinakamahalagang aral sa akin ay ang Matthew verse 12, ang pagmamalasakit sa kapwa. Dahil sa verse na ito ay nagtuturo sa akin kung paano tratuhin ang iba o ating kapwa na may kabutihan, respeto at pagmamalasakit. Nagbibigay ito ng gabay para sa akin sa paglaki ng aking sarili at sa pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Ang Mateo 27 naman ay nagtuturo sa atin ng tungkol sa mahalagang aral sa Diyos. Ibig sabihin, dito nagtatapos si Jesus sa isang parabula tungkol sa pagtayo sa ating buhay sa isang matibay na pundasyon. Gaya ng pagtayo natin sa bahay na matibay na pundasyon, like sa nabanggit ko kanina, yung bato. O hindi matibay na pundasyon, yung sa buhangin. So, ang mga aral sa Matthew City ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pag-iwas, sa paghuhusga, tayo ay marunong magpapatawad sa ating kapwa. At manalangin tayo pag-iwas sa kasalanan, pagsunod sa mga salita sa Diyos. Ang mga aral na ito ay nagpapakita sa atin kung paano maging mabuting Kristiyano at kung paano sundin ang utos ng Diyos. Amen, mga kapatid. At mga kapatid, dito nagtatapos ang Matthew 7 at maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig. At if you want to share something mga kapatid, I will give you the turn at thanks God dumating ang Papa.